Mga pare, kumusta naman ba kayo mga pare? Okay naman ako, pare. Goods lang, goods. Gano'n kayo ka-goods pare? 100% man. 110% man. Kumusta naman pare yung mga buhay-buhay natin? Para sa akin, pare. All goods naman. Minsan nagkakaroon ng problema, minsan masaya tayo kasi ito nga, nagkakasama tayo ngayon. Ano na to, way na to para malesen yung mga stress. Stress, problema, yun, mga pressure. Tulad nyo, magkakasama tayo ngayon. Masaya naman tayo, di ba? Masaya naman tayo. Saya. Oh, goods lang par. Very smooth lang yung nangyayari ngayon sa buhay ko ngayon. Go with the flow lang ako ngayon. And Kumbaga chill lang, chill lang. chill lang par, chill. Hindi ko masyadong ini-stress yung sarili ko sa mga bagay-bagay na yan. Pero ito pare, tatanungin ko sa inyo pare. Hmm. Di ba, gaya nga sinasabi nyo, di ba? Meron tayong mga problema kinakaharap. Oh. Paano nyo ba masasabing problema na pare yung kinakaharap nyo? Paano nyo masasabi yung mga simpleng bagay na nagiging problema? Paano nyo masasabing problema na yan? Ano na? Para sa'yo ba, pare? Paano mo nasasabing problema na ang problema? Paano mo masasabi ang problema na nagiging problema na siya? Siguro sa akin kapag binabagabag ka na ng isang bagay na yun. Kumbaga, nasa routine ka. Routine mo sa umaga, ganyan. Nadidistract ka, ganun. Nagkakaroon ng alter do sa routine mo talaga. Kumbaga, hindi ka na makapag-focus, ganun. Lagi mong iniisip, pare. Lagi gumugulo sa isip mo, ganun. Like, Di ka na magtatatahimik ka. Hindi ka na makapag-focus sa Oo, isang hindi ka bagay. Talagang puro problema na lang iniisip mo. Oo. Mahirap yun. Pag Talagang ganun. nadidistract ka. Halimbawa sa mga ginagawa mo. May ginagawa ka ngayon, may activities ka. Tulad natin, estudyante tayo pare-parehas. Nursing, tas dalawang criminology. Sa mga activities natin minsan, pagka may problema tayo, hindi natin magagawa yun ng talagang focus tayo eh. Kasi meron nga bumabagabag sa atin. Talagang add pressure pa yun, pare. Add pressure pa yung problema sa mga activities. Tsaka ano din yung kasi pre, kapag halimbawa may ginagawa ka nga, di mo mabibigay yung 100% mo na na talagang best mo, ganun. Gagawa ka ng project, di ba? Kasi attention mo nababaling pa sa problema mo yun. Oo. Yun man ang kahirapan nun, par. Meron ka isang halimbawa, meron kayong report, something like that, meron kayong thesis. Pare, katulad grade 12 tayo nun. Di ba kasi nga parang kahirap pare mag-defend doon kasi ang dami mong iniisip na problema, nagsasabay-sabay. Problema sa bahay, problema sa pera. Lalo na ngayon, napakahirap kumita ng pera. Siyempre, makakapag-focus ka ba nun habang nasa eskwelahan ka? Yung mga kasama mo nakakapag-exam. Tapos ikaw, hindi ka makapag-exam na parang ang hirap din nun kahit sabihin mong kahit huwag mong pansinin eh. Hindi mo rin magagawa hindi pansinin kasi pre. Tsaka yung emotion mo kasi doon, pre, talagang ang aggressive mo eh. No? Talagang yung emotion mo masyadong mataas. Parang lagi ka na lang galit eh, hindi mo na kayang maging masaya ba? Parang lagi ka na lang galit, problematic ka na lang lagi. Tapos ang masama pa nun kasi pre, sa ganun nga, naapektuhan na din surroundings mo, lalo na kaibigan mo, ganun. Parang natataasan mo ng boses, like girlfriend mo, ganun. Parang nababaling mo sa kanya yung galit. Tapos pag uuwi ka, lagi kang galit, ganun. Siyempre, sasabihin sa'yo na magulo, ba't ba lagi ka nakasigaw, ganyan. Siyempre, hindi natin masabi kasi. Nakakaano din magsabi sa magulang, no? Parang nakaka-low moral ba? Parang sa ating mga, siyempre, the boys tayo eh. Lalaki tayo, parang nalo-low moral tayo sa mga bagay na hindi naman natin gustong mangyari. Nagiging problema sa atin, tapos hindi natin masabi sa kanila kasi nga parang iniisip natin na iisipin nila na parang ang hina naman natin sa ganong lagay lang, problemado na tayo. Para sa ganong problema lang, ang liit na problema lang, pinalalala natin na ba't parang hindi mo kaya. Doon na kasi nagbabackfire naman ngayon kasi minsan. Nagbabackfire yun, pare. Sa sobrang chill mo lang eh. Di mo namamalayan eh. Masyado ka ng parang, tawag dito,
Bali sa sobrang chill mo, di pinapansin problema, nagpatong-patong na, pre. Yung tipong, napakabigat na, tol. Pero pag halimbawa bibigyan kayo ng pagkakataon, sobrang bigat na nararamdaman mo. Gugustuhin mo ba sabihin sa pamilya mo, ganun, o sa kaibigan mo? Mas komportable ka ba magsabi sa ganun? Ito ang tanong dyan. Oo. Pagka may problema ka ng ganun, paano mo na i-handle? Oo. Sa bagay. Sa mga ganong kalagayan, sa mga sa emosyon na natin, naging aggressive na tayo eh. Kailangan na natin doon ng moral support na ba? Moral support na ng pamilya natin, kaibigan. Kung hindi natin kayang sabihin sa magulang natin, kasi nakasanayan natin para sa mga magulang natin na sila may problema sila. Hindi naman nila sinasabi sa atin. Oo. Diba? Hindi nila sinasabi sa atin kaya para sa atin, parang hindi rin natin kayang sabihin sa kanila. Kasi sila ang lakas nila pare. Hindi nila sinasabi na anak may problema ako. Nahihirapan na ako. Sa trabaho ko lagi akong pagod. Minsan nagagalit sa akin yung boss ko, ganyan. Hindi nila masasabi yun. Kaya kung ako, minsan sasabi ko na lang sa kaibigan ko, sa best friend ko, ganyan. Kasi pare, kaya nandyan sila para yung moral support din tayo. Suportahan tayo sa mga bagay na minsan na hindi natin kaya. Kailangan nila suportahan din minsan yung emosyon natin. Kung paano nila pagagaanin yung problema natin. Pero ako sa tingin ko, kung ako magkakaroon ako ng pamilya, magkakaroon ako ng pamilya, ganun. Pare, puputulin ko yung ganun generation na gusto kong maging open sa akin yung magiging anak ko, pare. Kasi, naranasan ko tol, di ba? Nararanasan natin ngayon yung kung paano tayo uti-uti tayong nilulugmok ng problema natin. Ayoko mangyari sa anak ko yun, pare. Kaya siguro, bibigyan ako ng pagkakataon na magkaroon ako ng pamilya. Mas gugustuhin ko mag-open sa akin yung mga anak ko. Tapos magiging open din ako. Sa vice versa ba, parang ganun? Parang ganun ba? Ikaw pare, sa mga ganung pagkakataon, paano mo ba i-handle? Pare, sa tingin ko kasi pare, yung sa problema kasi pare, depende lang talaga yan kung titingnan mo siya as a problem or as a challenge. Di ba? Kasi kung titingnan mo siya, pagka sinabi natin problem, di ba, negative siya. Di ba? Wala namang positibong problema eh. Pero merong positibong challenge. Di ba? Kasi pagka tiningnan natin siya as a challenge, magiging para siyang task eh. Alam niyo yun, yung parang, parang kailangan natin tumalampasan para ma-achieve natin yung next level. Di ba? Parang sa mga video games lang. Di ba? Para sa mga online games lang. Kaya sa tingin ko pare, sobrang importante rin talaga ng kung paano mo tingnan yung mga bagay eh. Di ba? Kasi kahit anong positibo ng bagay kung negative ka mag-isip pare. Negative mo talaga matitingnan eh. And ganoon din naman vice versa kung sobrang positive mo mag-isip kahit anong negativity makikita mo yung Good side. yung good side ng bagay nila. Tsaka ako kasi pare, kumbaga kung maiba tayo ng usapan pare. Sa tingin ko lahat ng bagay meron talagang advantage eh. Hindi ako naniniwalang walang advantage yung mga bagay. Kahit nga yung pagiging walang advantage pa rin yun eh. Tsaka yung Di ba? Di ba? Tol, tsaka yung din yung advantage din yung wala kang alam. Para hindi ka rin masasaktan. Parang ganun din yun eh. Di ba? Yung wala kang alam sa isang bagay na ikakasakit mo, mas maganda rin yun na wala kang alam. Kasi nga, truth hurts nga pare. Pero pare kayo naman pare, tatanungin ko naman kayo pare. Kumbaga, di ba, nabanggit nga natin pare, yung mga challenges, yung mga struggles, di ba, yung mga ups and downs pare. Di ba? Ano pare yung yung kumbaga yung perspective niyo sa ganun? Bakit tayo dumadaan sa ganun pare? Bakit hindi na lang laging puro pataas? Bakit kailangan din natin bumaba? Ako siguro kaya hindi lagi puro pataas yung journey natin. Kasi hindi tayo matututo pare. Kung lagi pataas lang yung gusto nating makamit. Halimbawa, di na natin kaya i-handle yung tol. Halimbawa nasanay tayo sa marangyang buhay. Tapos nalugmok ka. Wala kang kaalam-alam. Di ba? Ang mangyayari doon, kaya tayo nagkakaroon ng struggle sa buhay. Kaya binibigay sa atin yung struggle para maging malakas tayo. Tapos tsaka din doon, di ba? Minsan dadating din sa punto, palakasin mo ako, ganyan. Mihiling tayo na maging malakas. So, bibigyan ka talaga ng challenge doon. Bibigyan ka niya ng challenge para lumakas ka. So, tama din sinabi niya kanina, pre. Yung view mo kung paano i-view yung isang bagay, doon talaga magkakatalo eh. Kung paano mo dadalhin yung bagay na yun eh.
Halimbawa, ano ba yung may dudulot sa akin na to? Lalakas ba ako dito? Parang ganun, pre. So, para sa akin, yung struggle is siya yung magtuturo sa'yo kung paano ka talaga tumayo sa sarili mong paa, kung paano ka nagkamali, kung paano ka matututo sa pagkakamali mo. It's a best teacher, pare. Yung experience sa buhay. Kasi madadala mo yun eh. Tsaka may isasali mo din yan sa mga tao. May share mo din yung mga experience mo. Diba, sa mga kaibigan mo, nakakaranas ng mga problema. So, pwede ka rin mag-share. Ganun. So, yun lang naman para sa akin. Tama naman na kung walang struggle, no? Kung walang struggle, pare, kung puro ka lang pataas. Oo. Nasaan yung lesson dun? Ang lesson, pare. Walang lesson dun, pare. Kung puro lang ganun, walang down, puro ka lang up. Kaya nga pare, ups and down, di ba? Oo. Kaya, kasi yung down pare, nandun yung yung lesson. Nandun yung lesson pare. Oo. Doon tayo patatatagin ng oras. Doon tayo patatatagin ng panahon. Kaya, kailangan natin tanggapin yun. Hindi natin pwedeng reklamuhin na bakit nagkakaganito? Ginagawa ko naman yung best ko. No. Tama naman na ginagawa mo yung best mo, pero nasan ka ngayon kung wala yung ganun, di ba? Ano yung feeling mo? Ano yung parang paano yung behavior mo? Paano yung behavior mo kung nasa pinakataas na yung problema? Paano mong i-handle yung malaking problema kung hindi mo kaya i-handle yung maliit na problema lang? Kumbaga, ano lang siya eh. Parang, ano siya, stepping stone mo kung Oo. paano ma-achieve yung isang bagay. Parang ganun ba? Tama ba? Parang hagdan lang yun eh. Hagdan eh. Oo. Kaso yung hagdan tol kasi may kutsilyo. Oo. Sakit yun, gago. Pero hindi ka aangat pare kung puro ano lang. Oh. Walang step, puro diretso lang. Eh, paano pag ladder? Oh. Kaso yung... Pare, pagka ganyan yung hagdan, pagka ganyan, Oh. diretso ka pababa pare. Diretso ka pababa. Diretso ka na pababa nun. Kaya pare, Oh. kahit sa hagdan, merong alignment yan. Pero, ay ba naman tayo, par? Ba na nababanggit nga natin yan. Kayo ba kumbaga, kung magkakaroon kayo ng pamilya. Kasi ako, sa totoo lang, gusto ko talaga magkaroon ng pamilya. Ano yan? Yan yung biggest dream ko. Magkaroon ako ng pamilya. So, sa tingin mo, kung magkakaroon ka ng pamilya, gusto mo bang maranasan, gusto mo ba iparanas sa anak mo yung, kumbaga yung mga naranasan natin before, gusto mo bang maranasan ng anak mo ganun? Kung paano siya mahubog or what? Ano sa tingin mo yung gusto mong mangyari? Parang ganun ba? Para sa iyo ba man? Ikaw muna kung ano, baka may idea ka. Ako pare sa tingin ko kasi pare, 'di ba? Sino bang magulang yung ayaw yung best para sa anak nila? 'Di ba kumbaga tayo wala pa tayo sa stage na gano'n, pero naiintindihan natin na ayaw tayo pahirapan ng magulang natin eh. 'Di ba? Sino bang magulang gusto magtrabaho yung anak nila? 'Di ba? Wala eh. 'Di ba? Pero sa alam mo 'yan, sa Matrix ngayon, 'di ba? Pakasama tayo sa Matrix na 'yun eh na sa cycle tayo ng employment eh. Kung doon tayo mapupunta eh. 'Di ba? Pero kumbaga, yun nga yung goal natin eh, 'di ba? Na magpayaman, 'di ba? We must work hard para hindi maranasan ng mga anak natin yung mga bagay na naranasan natin, yung mga bagay na naranasan ng mga magulang natin. 'Di ba? Pero kumbaga kasi pare nakikita ko kasi pare na meron ding disadvantage yun eh. Oo. 'Di ba? Na binibigay mo lahat pare para sa anak mo. Oo. Kasi 'di ba gaya nga ng sinasabi nun yung mga alam mo yun, yung mga yung mga spoil na, no? yung mga ini-spoil, 'di ba? Yung mga successful na tao, gumagawa sila ng good times para sa mga anak nila. Tapos yung mga good times naman na yun, 'di ba? Yung epekto nun sa anak nila, nagiging mahina yung anak nila pare. Kumbaga, dahil nga hindi nila na-experience yung mga bagay na na-experience sa mga magulang nila, 'di ba? Parang ano sila, bulag sila sa katotohanan, bulag sila sa realidad. Hindi nila masyado na-appreciate tol yung paghihirap na ginagawa. Okay. Parang kumbaga hindi nila na-appreciate yung binibigay ng mga magulang nila sa kanila. Yun nga parang lagi lang tinitake For for granted. 'Di ba? Ikaw naman para ano naman sa tingin mo doon, para? Ano take mo? Sa mga ganong lagay, no? Sa mga ganong lagay pare na hindi naranasan ng mga anak mo yung ganong sistema na naghirap muna sila bago naging maginhawa. Parang nagiging ano sila pare. Nagiging spoiled.
Parang hindi na nila i-hassle na bakit maghahanap pa ako ng ibang trabaho, maghahanap pa ako ng stress ko para yumaman. Eh mayaman naman na kami, di ba? Kaya yun din ang kahinaan nun, pare. Parang magiging mahina yung anak mo kasi ini-spoil mo. Hindi mo hinahayaang mahirapan. Totoo naman na sino ba ang may gusto na mahirapan ng anak natin? Pero sa ganun kasing lagay pa rin na nahihirapan yung anak natin, mas natututo sila. Sa akin, siguro, ako, ang gagawin ko dun, hayaan ko siyang matuto. Ano ko, nandun ako, i-guide ko siya kung ano yung gagawin niya. Paparanas ko sa kanya kung paano, magtrabaho, side hustle, ganyan. Parang hindi ko ibibigay sa kanya lahat. Gusto ko paghihirapan niya muna. Para, alam mo yun, gusto kong maranasan ng anak ko yung hirap. Parang reward and punishment. Oo. Ano, pare? Kailangan mo munang paghirapan yung bagay bago mo makuha to. Siyempre, gusto kong ma-appreciate niya lahat ng bagay sa mundo. Yung hindi yung bibigay mo na lang kusa, ganun. Oh, ito kotse, ganun. Hindi dapat laging puro reward lang, ano? Oo, hindi Dapat mahirap may yun. punishment din, eh, no? Oo, kailangan Kasi pagka ganun. walang punishment, pare, walang lesson yun. Oo. Pagka puro reward lang. Gusto lang nun, puro tanggap lang. Mm. Wala siyang gagawin. Wala siyang gagawin sa sarili niya na gusto niya tatanggapin lang niya. Mm. Hindi niya gagawin yung best niya para tumanggap ng mga ganong bagay. Dapat meron din tayong punishment sa future ano natin, future child natin. Dapat may punishment din. Dapat balance kasi. Oo. Kasi kung imbalance, pare, talaga may problema yan. Pero ang tanong kasi, gusto mo ba talaga magkaroon ng anak? Ang tanong, Future, pare. sa future gusto mo Oo, magkaroon ng anak? future. Pero kung ako tatanungin, pare, kung Oo. kailan ko gustong magkapamilya. Oo, kailan? Gusto ko, pare, pagka successful na. Oo, tama. Ayoko parang ayoko So din yun, par. ayoko magkaroon ng pamilya na parang Hindi pa planado, ganun. planado. Hindi pa, yung asset mo kulang pa. Puro liabilities yung dala mo, ganun. Parang kahit toyo lang hindi mo mabili. Oo. Mahirap yan, pare. Dapat planado lagi. Kahit sa ang bagay naman, planado dapat lagi. Kahit sa pag-aaral natin. Oo. Paano tayo magte-take ng exam kung hindi tayo nag-review? Hindi natin plinano kung ano yung sasagot natin doon, di ba? Dapat laging planado. Oo. Dapat successful ka muna bago pumasok sa isang bagay. Maganda rin yun. Parang halos lahat naman yun, di ba? Ganun din ang gusto mangyari kasi before, kung bagay ano lang, tamang ano lang sila. Walang plano, tol. Pakasal tayo. Parang ganun. Di natin. Pakasal tayo ngayon. Tapos honeymoon na. Honeymoon na. Parang Oh. trip-trip na lang. Oo. Tsaka tol, ang hirap kasi tol. Totoo lang. Kung sino pa talaga yung walang kaya. Ito, hindi naman siya inaano sila. Pero madalas kasi tol eh. Kung sino pa talaga yung nahihirapan talaga sa buhay. Sila pa talaga yung maraming anak. Napansin nyo ba sa, alam mo, sa mga kali lang, di ba? Ang dami nun tol. Gago, nakakaawa yung mga bata, pre. Totoo lang nakakaawa. Tsaka sinabi din naman sa atin na kaso yun, di ba kung magbibigay tayo ng pera sa mga namamalimos. Ang lagi ko namang ginagawa doon, pagkain tol. Pagkain talaga. Ba, tinapay, kung bibilang tinapay, ganun. Kaso nakakaawa kasi, pre. Ayoko naman mangyari sa magiging anak ko. Kumbaga kasi, nasa tao natin kasi tol eh. Nasa tao na rin kung paano niya talaga i-handle yung ganung bagay. Pero sa totoo lang, dapat matigil yung ganun eh. Sana, I hope, sa future natin, magkaroon na sila enlightenment. Pero ito nga pare, di ba, napag-uusapan nyo pare yung sa kasal pare, di ba? Pag nagpakasal na, ganyan. Ano pare yung sa take nyo about, kung familiar kayo prenuptial agreement? Sa ganun pare. O yung mga kayamanan mo na nakuha mo before kayo pakasal, is sa'yo yun. Kahit maghiwalay kayo. Ano yung take nyo dun? Gusto nyo mag-sign ng ganun? Ano yan kasi nangyayari yan sa mga sisikat na tao eh. Lalo na sa mga sikat na athlete. Pare kasi sa USA kasi pre, usong-uso yun. Kumbaga ang mga hindi naman sa lahat ng babae. Kumbaga yung ang nagiging diskarte kasi nila pre. Magpapakasal sila doon sa mayamang lalaki. Kumbaga magpapakasal sila din kapag
naghiwalay sila. Siyempre, magiging system nun, pre, half sila sa kayamanan ng lalaki. So, mangyayari nun, susuporta, kung nagkaroon sila ng anak, siyempre, susuporta pa yung child support ba? Hamak yung child support nun, pare, 15, kumbaga, mahina pa nga yung $20 na child support sa isang buwan. Lalo na kung sikat ka pa. Kung kilala niyo si 50 Cent, pare, si 50 Cent, yung rapper na yun. Kasi yung anak niya kasi nun, baby mama, kasi baby mama tawag nila dun. Ano yun, yung anak niya, matanda na tol. Ano na siya, legal age na siya, pero nangingi pa rin siya ng child support. Ba't yung ano niya? Pare, kulang sa kanya daw 1 million, parang ganun. So, para sa akin siguro, kung sa akin naman, kung parehas naman kaming stable na mapapangasawa ko, parehas kaming may kaya, alam ba, sabihin na natin naging mayaman, ganun. Para sa akin siguro, magpipirma ako. Kasi pare, I have a plan na papatayo ko ng bayampunan. So gusto ko, magiging half ng kayamanan ko, mapupunta doon. Doon yung half na yun ng kayamanan ko is mapupunta sa ano. Parang gano'n kasi plano ko talaga. Kasi nga tol, napakahirap talaga makita, lalo na kung masyado kayong empathic na tao. Masyado kang ganun. Yung na parang, nilalagay mo sa yung sarili mo sa lugar nila, parang ganun. Kasi tol, nakakaawa talaga yung mga tao tol. Ano yung mga bata? Then, ngayon, gusto ko, kung magkakaroon man ako ng ganong instances, magpipirma ako ng prenup. Then, siguro naman, papaintindi ko naman siguro sa magiging asawa ko. So, ikaw ba pare? Ano ba naman sa'yo? No idea ako dyan, buddy. Sa ano kasi sa amin, sila religion namin, bawal ganyan. Di ba saan yan? Yung, ano ba yun siya, walay-walay? Pagka kasi pare, di ba, about sa prenuptial agreement, parang pinapawalang visa mo yung kasal din eh, di ba? Na bakit pa kayo naging mag-isa, di ba? Kung merong idea na maghihiwalay kayo. No idea ako dyan man kasi sa batas ng Diyos. Bakit kayo humarap sa kanila? Bakit kayo humarap sa kanya kung hindi naman kayo sigurado, di ba? Talagang disagree ako dyan, bud. Kapag hindi ka pipirma. Hindi ka pipirma. No chance. chance. No chance. 0%. 0%. Talagang ang lahat ng bagay kasi pare naayos yan. Hindi ang problema, hindi natatapos sa problema lang. Bakit hahayaan mo ang problema lang? Diba? Dapat inaayos yan. Huwag mo nga hayaang problemahin mo lang ang problema. Dapat ang problema nagiging lesson. Nagiging tama lahat. Dapat yung problema mo parang nagiging achievement, nagiging reward. Minsan kasi yung problema parang reward na din sa atin. Kasi nandun yung lesson. May lesson, may reward, may achievement. Diba? So mga ganung bagay pare. Kaya disagree ako dyan. Ang rebut ko naman doon, tol. For example lang din kasi talaga. Hindi naman dadating sa punto na maghihiwalay kayo. It's like backup plan. Kung parang ano sa iba, it's like one step ahead ka sa mangyayari. Kasi, tol, hindi kasi tayo pwede mag-base sa feelings lang. Kasi nag-change minsan yung feelings ng tao. Minsan, kumbaga, mahal ka na nga niya ngayon, the next time, kinabukasan hindi ka na niya mahal. Parang ganun lang. Pero, ako doon, okay naman ako sa talagang ano nyo. Sa ganun. Okay talaga ako doon kasi nga syempre, kung magpapakasal kayo, dapat sure na. So, yung para sa akin, yung ano ko lang doon is ma-save up ko lang yung half of my property na mapunta sa paglalaanan ko, then sa anak ko na din. Parang ganun ba? So, para sa akin yung prenuptial thing na yun, it's a good thing for others and sa iba naman, tingin nila is masama. So, nakadepende pa rin sa tao kung paano nila view yung isang bagay. So, sa akin, it's a good thing. Then the rest. Okay. So what? Siya. Kahit naman pare, kumbaga, lahat tayo meron kanya-kanyang definition dito eh. May iba tayo na usapan. What is your definition of success? Para sa inyo, ano ba yung success? Yumaman, magkaroon ng peace of mind, magkaroon ng lahat, di ba? Magkaroon ng maayos na family, maayos na buhay, maayos na kinabukasan. Para sa ano yung definition ng success, pare? Well, sa akin, definition ko for success is
peace of mind, pare. Kasi pagka yumaman ka ba, tapos wala kang peace of mind, masaya ka ba? Di ba hindi? Pero mayaman ka. Pero hindi ka masaya. Di ba? Katulad natin, di naman tayo ganun kayaman, pare. Di naman din tayo ganun kahirap. Pero may peace of mind tayo. Masaya tayo, di ba? Masaya naman tayo. Kaya pare, ang success talaga. Nasa sa atin na ang success. Tapos reward na lang yung yayaman pa tayo. Para sa akin. Kasi pare, yung pagyaman pare, nandyan lang yan. Yung peace of mind kasi pare, minsan nawawala. Minsan nandyan. Mahirap hanapin talaga. Talaga hanapin. Kasi minsan bigla na lang may problema. Di ba instant ang problema pare? Hindi na lang, Instant noodles. instant noodles. Maya-maya, Minsan, parang masaya ka ngayon, tapos Oo. sobrang saya mo, tol. Oo. Yung wala, niluluto na pala yung problema. Tostado na ako Oo. pagkapos na. Alam mo pare, yung may mga pagkakataon kasi na, di ba, nasa labas ka, no? Oo. Pagka, di ba, nasa labas ka, napakasaya mo. Sobrang saya mo. Talagang parang wala kang problema eh. Tapos nung pag-uwi mo, bakit ang lungkot mo pare, di ba? Ayun yung sinasabi kong peace of mind na bigla na lang nawawala, biglang nandyan. Kaya, mas maganda pare, peace of mind over wealth. Sa akin, definition of success. Siguro sa akin na success ko is if yung kaya ko ng gumising sa umaga ng nakangiti. Kasi tol, kada gigising ako, siyempre, natulog ka na malungkot, gigising ka malungkot ulit. Siyempre, maalala mo yun, magbabalik tol eh. Parang nakatulog ka sa pag-iyak, magising mo. Di ba? Malungkot ka pa din. So sa akin, very ano lang sa akin success ko. Kumbaga ang kalaban ko talaga yung sarili ko tol eh. Yun lang talaga yung kalaban ko talaga sa sarili. Kaya kapag na-overcome mo yung sarili mo, for me, it's a success. Kasi kung walang nag-hold back sa'yo, para gawin lahat yung bagay na ikaka-success mo, you will conquer everything, pare. So para sa akin, success ko na yung gigising ako sa umaga na nakangiti. Maganda yung gising ko. Ganun. Hindi masakit yung likod ko. Di ba mga ganun bagay? Start tayo sa appreciating small things, ganun, para ma-appreciate natin mga parating na malalaking opportunity, mga reward, ganun. So yun lang naman yung take ko dun, pare. Yo pare, sa sarili mong tanong, ano yung may sasagot mo? Definition of success pare talagang, 'di ba, gaya nga ng sinabi ko, iba-iba talaga tayo eh. 'Di ba? Ako pare, sa tingin ko lang pare, ito in general lang. 'Di ba? Na ang definition of success is kapag alam mo 'yun, yung mga dapat mong tulungan is natulungan mo na. Unang-una diyan is sarili mo. 'Di ba? Kung may tutulungan ka, sarili mo muna, 'di ba? Ano mo tutulungan yung iba kung hindi mo kayang tulungan yung sarili mo? Di ba? Kasi kung tutulong ka sa iba, tapos di mo kayang tulungan yung sarili mo, di wala din, di ba? Parang wala yung pagtulong mo sa kanila kung hindi mo naman natulungan yung sarili mo. Ano yung itutulong mo sa kanila kung sa sarili mo, di mo naman na-apply, di ba? Kaya nga pare sinasabi ng maraming tao na ano, 'di ba? Na the first investment na kailangan mong matutunan is to invest in yourself. 'Di ba? Na kung meron ka mang i-invest and kung 100% na mag-i-invest ka sa sarili mo, 'di ba? And hindi lang naman pare ang pera ang investment, 'di ba? Palagi ko naman din sinasabi yan, 'di ba? Na hindi pera ang investment. Investment is knowledge. 'Di ba? Investment are skills. 'Di ba? Dahil pa investment din pare yung pagkakaroon ng magandang attitude. 'Di ba? Ng pagkakaroon ng respeto sa tao, investment din 'yun pare. 'Di ba? Kaya nga pare, 'di ba tayo 1920, 'di ba, yung edad natin, 'di ba? We still got time. And wag nating hayaan pare na dumating sa point na sana pala, 'di ba, nag-invest ako sa sarili ko. 'Di ba? Walang regret. Mahirap Dapat, yan. oo. Dapat kasi Wala pare, regrets. dapat lagi mong itinitake yung risk kasi kung hindi mo ititake yan pare, magkakaroon ka ng regret. Paano kung tinry ko to? Paano kung sinubukan ko to? Eh di sana nandito na ako, di ba? Hindi, regret na yun.
Regret na sa sarili mo yun. Yun ang pinaka-ayoko sa lahat. Regret. Kasi nga, dito papasok tol yung ano eh. You only live once. So make it worth it, pare. So para sa akin, kasi hindi yung problema ko before eh. Before kasi, lagi ako nagsisisi tol. Sana pala sumali ako dito. Sana pala nag-review ako. Bumagsak ako sa exam. Sana pala nag-review ako gabi, ganun. So regrets pare, ayoko talaga mabuhay sa regrets. Kaya siguro, dumating mo sa akin mga opportunity. Grab ko yun talaga tol. Always grab the opportunity before it's gone. Parang ganun ba? Then, papasok din yun tol sa ano eh. Yung pag-ibig yung sinasabi niyo, paano ka mo makakatulong kung hindi mo tinutulong yung sarili mo. Papasok din yun sa love tol. Paano mo paano ka magmamahal ng tao kung hindi mo kaya mahalin yung sarili mo? Pare, paano mo masasabing nagmamahal ka? Yung sarili mo hindi mo maalagaan. Nilalagnat ka tol, ang ginagawa mo. 'Di ba? Hindi mo maalagaan yung sarili mo pag inuubo ka. Oo. Pag inuubo ka, di ka umiinom ng gamot, pagmamahal mo sa sarili mo. Pero kapag yung, alam mo, girlfriend, boyfriend mo, nilalagnat, huwag ka mo ganun. Parang hindi mo ginagawa sa sarili mo yung ginagawa mo sa iba. It's like you're treating yourself as, ano lang, parang di mo siya minamahal eh. So yun ang natutunan ko after 3 years na hindi tayo magkakasama, hindi tayo nagkakasalamuha, ganun. Na always put yourself first before others. Kasi matututunan mo ding mahalin ng iba kung talagang minahal mo na yung sarili. Baka matutulog ka ng maaga, hindi ka magpupuyat. Ganun. Stop wasting your time, bro. Parang ganun. And I hope na ngayong nagkasama-sama tayo, di ba? Kasama-sama tayo. I hope na patuloy ulit. Kumbaga kasi yung band nga natin na buo natin before is talagang memorable na yun eh. Tinan mo, kahit 3 years tayo hindi nagkakausap, pare. Tinan mo naman, para na tayong, closeness hindi nawawala. Di ba? Biglang bumabalik eh. Kahit hindi tayo nagbabatihan ng birthday. Nagkakalimutan na sa mga birthday, no? Wala namang problema dun kasi. Okay lang sa akin yun. Tsaka, understandable din naman kasi. Ang gusto ko lang is, tol, sana kapag magre-reunion tayo is mahirap kasi yung magkakaroon tayo ng reunions, may mawawala na naman sa tropa natin, di ba? Talagang isang nung bagay nun sa kay Aldwin, di ba? Yun yung talaga nag-meet siya ng natin tol eh. Kung ba't tayo ulit nagkita-kita eh. Mahirap pa rin kalimutan si Gago. Totoo lang. Kahit isang taon na natin siya nakasama. Laking kawalan pare eh. Ito pare, kumbaga, ano lang to, random na tanong pare na naisip ko. Naniniwala ba kayo sa domino effect pare? Na kapag ka ginawa niyo yung, halimbawa, once you do a bad thing, halimbawa, kumbaga, parang pangit na habit, ganun. Halimbawa, mag-umpisa ka mag-bake. Next yan, gagawin mo yung susunod na bisyo. Hanggang sa gawin mo yung susunod na bisyo. Hanggang sa gawin mo yung susunod, hanggang sa lumala. And vice versa lang din naman sa paggawa ng mga good habits. Once na gumising ka, di ba, inumpisahan mo muna sa pagtitiklop ng di ba, ng higaan mo. Di ba, and then punta ka sa gym, and then hanggang sa magiging domino effect na siya na, kumbaga, puro good things na gagawin mo. Naniniwala ba kayo sa ganun? And naranasan nyo na ba yung ganun? Ako pa rin naniniwala ako doon. Kasi parang vision na yun. Kasi mag-uumpisa ka sa maliit. Sa minsan lang na di naman masyadong masama to eh. Try ko lang, minsan lang naman. Then, yung minsan na yun, pinagpatuloy mo. Yung hindi na masyadong masama, sinubukan mo ulit yung isa pa. Parang, yung status mo pa rin, napapasamaan eh. Di ba? Parang, yan parang naniniwala ako sa ganong effect. Kasi, nag-uumpisa lahat sa maliit hanggang sa lumaki na. Domino effect, man. Ano din yun, Hindi, pare, saksi ako. Proven and tested din. Nagsimula ako sa maliit na bagay. Lumaki ngayon. Ngayon, problema ko na siya ngayon. Hindi ko na siya sasabihin at medyo
Medyo ano eh, mabigat tol. Pero, jokes aside, talagang totoo yung domino effect. Nasa tao na rin kung paano mo i-handle tol. Kung pasama ka ng pasama. Dahil meron din pabuti ng pabuti. Oo. Pero, nasa tao natin yung kung paano i-handle talaga. Ito naman, random na tanong. Very random things, pare. Alam ko na sa pag-uusapan natin yun. Anong gagawin nyo kapag si Genesis ay umalis? Ang gagawin nyo talaga pag si Genesis umalis na. Mawala na tayo ng videographer, pare. May tanong ka pa, pare. Okat na tayo. Pare, wala naman akong tanong pare. Masabi ko lang kay Genesis pare, mag-iingat siya kung saan siya pupunta. Sana makabalik pa. Kahit alam na hindi na babalik. Thank you, Direk. Cut, cut.